Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at saka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ngayon, may iba naman tayo, no? Dito tayo sa isang battery charger, isang Dremel. So hindi siya pangkaraniwang battery charger. So magandang klase ito. Meron na tayong ginawa nito nung mga siguro mga 2 taon nata. Hanggang ngayon ay nasa kondisyon pa. Although tama naman yung sinabi ni Pinoy DIY na kapag mga ganun ginagawa natin, minumodify natin sa ganun, may mga circuits na pwedeng makansila, pwedeng mawala. Katulad na lang ng overcharging protection, overcurrent protection, tsaka ano pa yung mga safety circuits, ano. So, hindi natin maiwasan na mawawala yun kapag nagmumodify tayo. Pero, depende yan sa status ng circuit natin. Depende kung ano yung mga tinamaan ng masira. So, yung ginawa natin dati ay minumodify natin from 110 to 220. Nasaksak din siya sa sa 220 volts dahil 110 lang. Katulad din nito. Tapos, talagang sunog to. Sabog to dito yung primary. Kaya hindi ko na pinagtiyagaan. Tapos sinabi ko doon sa may-ari kung ano ba yung mga pwedeng gagawin para magamit lang, ano. So far hanggang ngayon, buo pa rin. Yung battery pack hindi pa rin napapalitan. So, kapag minsan may mga kasi, minsan na nagkakamali tayo, yung babantayan natin dyan, yung over voltage. Yung mga babantayan natin dyan. Kasi isa din yan sa mga dahilan kung bakit nag-ano yung natin, yung umiiksi yung life ng mga battery natin. Overcharging, tapos yung overcurrent. Yung ginawa natin ay, yun. Sabi ko nga, maayos pa. So, ito naman ngayon ang natin, isi-share ko sa inyo para sa mga viewer natin kung meron silang ma-encounter na ganito, kung ano yung mga pwedeng gagawin nila. So, troubleshoot natin to. At ayan, dami nating nakitang sira. Yan, no? So, power MOSFET. 2N3904 na BGT transistor. Tapos, maliit na MOSFET din. Switching diode. Tapos, basag yung rectifier diode. Tapos, mga resistor. Sinubukan natin siyang paandarin. Baka ako pwede pang maibalik sa dati, kasi hindi na talaga siya umubra, hindi siya umandar kasi may tama na rin yung kanyang transformer. Ayan. So kung mapapansin nyo dito sa bandang secondary, ayan. So dito nang galing yung natin. Dito nang galing yung nabasag na rectifier diode. So pinalitan na natin yan lahat. Okay? Tapos dito naman shorted yung maliit na MOSFET. Okay, shorted siya. Tapos, yun, yung kasamang mga resistor yan, yung sa board ng itim na. So, tinanggal din natin yan. Ito yun, dalawa. Sana ba yung isa? Dalawa to sila. Tapos, yung ibang mga resistor dito. So, dito yung switching diode yan, bago yan. Tapos, ito naman yung 2N3904. So, para lang magamit to, kinausap natin yung may-ari na kung pwede bang, ayan, i-modify natin. So, nasa sa akin na kung ano yung gagawin ko dito. Pwedeng linear power supply or switching power supply. So, para sa mga ka-viewer natin ito, tingnan nyo kung paano yung gagawin natin, So, dito, kung titingnan mo, yung secondary nito, ayan. Meron siyang dalawang winding. Ayan, isa, dalawa. So, ibig sabihin, dalawa yung sinusuplayan to. Dalawang circuit yung sinusuplayan. So, kung titingnan natin dito, ito yung secondary o dalawa. Itong dalawa na to, papunta dito sa, ayan, FR diode, fast recovery diode. Tapos, yung kabila naman, papuntang ground. Tapos, dito, sa dalawang winding na yan, papunta naman dito, sa rectifier diode na pinalitan natin, yung nahati. Yan, sunog yung board ng itim. Papunta dito. Okay, so saan naman papupunta to?
ito ay papunta dito. Ang sinusupply naman niya, itong chips na to. Ayan. Yung sinusupplyan niya. Okay? So, ibig sabihin, dalawa. So, ang ginawa natin dito, so pwede kang, tulad ng ginawa natin isa, pwede kang mag-split ng diode. Pero dito, hindi tayo nag-i-split dahil meron na siyang diode, sarili. Tapos, sa kabilang circuit naman, meron isa. Kaya ang ginawa natin, so ito yung positive, galing sa supply na ginamit natin, temporary. So, merong dalawang option ang, nito, yung customer. So, pwedeng lagyan natin to ng buong power supply dito at pwede ring adapter type. So, pwede tayong magbutas dito. Okay? Tapos, ang gagamitin natin, adapter na lang. Ganyan. Plug na lang siya. So, dito, sinubukan natin, makikita mo naman yung sinusupplyan dahil, ayan, filter dito sa kabila, filter din dito sa kabila. Kaya ito, nagtap tayo ng supply, ito yung positive natin. Tapos yung papunta dito, instead na mag-jump tayo papunta dito, nilagyan na lang natin ng fusible resistor. Ayan siya. Okay? Tapos, ayan. Yung kanyang negative, dito sa circuit na to, nagsishare sila sa negative. Pero, ito yung negative, dito sa banda na to. Tapos, may mga resistor na nakalagay patawid para naman dito banda. Ayan siya. Papuntang supply. Tapos takbo siya dito. Ayan. Ayan. Tawid. Papunta dito. Okay? So, nag-share lang sila ng negative. Kaya ang ginawa natin, kumuha tayo yung positive lang. Naglagay tayo ng isa dito. Tapos, patakbo din tayo ng isa papunta dito. So, ito na titingnan nyo. Okay, saksak natin. Ayan na. So, umilaw na siya. Okay. So, kapag kinabit natin tong battery, magbi-blink to. So, sa pagkabit ng battery na naka-expose na ganito yung board natin, mag-ingat tayo na huwag mabaliktad, Dahil kapag nabaliktad to, itong dalawang resistor na to ay susunugin yan. Kaya mag-ingat tayo. Okay, tapos kabit natin yan dito. Ayan. So, kita nyo nagbi-blink. Okay, so ibig sabihin, nag-charge yan. So, ngayon, kapag tumigil yan, ibig sabihin, naka-full charge na siya. So, katin natin kung ilan yung lumalabas. Ilan yung voltahe. Ayan, 10.8. Okay, 10.8. Tapos, dito sa kabila naman, meron siyang 3.4 volts. Okay, so ayan na siya. So, pwede na siyang gamitin. So, pwede nang, mapapakinabangan. Tulad ng ginawa natin dati. So, tingnan nyo na lang ng maigi, para sa mga, natin, kapwa technician natin, mga ka-viewers, kung saan natin ikinabit. Ulitin ko, ito yung negative. Yung makita mo naman sa capacitor, Yan yung sign ng negative, Okay. Ito yung negative, tapos ito yung positive, papunta dito. Tapos naglagay tayo ng fusible resistor para mabigyan naman ng supply yung dito sa kabila. Ayan lang, yan lang yung ginagawa natin. Ayan, para pwedeng magamit pa siya. Okay, so hanggang dito na lang, sana yung makatulong tong natin, kunting maiksing video natin, at hanggang dito na lang. So maraming salamat, God bless, at bye bye.